Si House Speaker Bogie III, ipinagmalaki ang 2026 national budget na makasaysayan at mapagkakatiwalaan. Ang Kamara muling magpupulong naman sa December 29 para ratipikahan ang 2026 national budget. Ang mga balitang yan ay tinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Ipinagmalaki ni House Speaker Faustino Bogie III na nakapagtapos ang Kamara ng isang pambansang budget na maaring pagkatiwalaan ng taong bayan na anyay walang insertions, hindi minadali at isinagawa sa ilalim ng isang bukas at transparent na proseso. Ayon kay Speaker D, makasaysayan ang panukalang budget hindi lamang dahil sa malinaw na proseso kundi dahil sa tiyak na may mga prioridad nito. Anya, ang budget ay hinubog ng pagmamahal sa bayan, malalim na pag-unawa sa kalagayan ng mamamayan at tunay na malasakit sa mga Pilipino. Binigyang diin ni Speaker D na naghahatid ng bersyon ng Kamara ng konkretong benepisyo para sa mga Pilipino, partikular sa edukasyon, kalusugan at agrikultura. Anya, sa sektor ng edukasyon, nakatanggap ito ng pinakamalaking pondo sa kasaysayan ng bansa. Katumbas ito ng 4.1% na gross domestic product. Mahigit 25,000 na silid-aralan ang itatayo at isa sa ayos. Para naman sa kalusugan, palalakasin ang budget ng PhilHealth at ang medical assistance to individuals and financially incapacitated patients o MAIFIP. Pakinggan natin si House Speaker Bogie III. Priorities were very clear. It is a budget shaped by love for the country, a deep understanding of our people's realities, and genuine compassion for our kababayan. Base po sa ating House General Appropriation Bill, ang edukasyon ang pinakapundasyon ng ating kinabukasan. Itinakda natin ang pinakamalaking educational budget sa kaysaysayan ng ating bansa, katumbas ng 4.1 ng ating GDP. Nalampasan po natin ang international benchmark. Ngunit higit sa mga numero, ang mahalaga ay ang kahulugan nito. Samantala, tumaas din ang pondo para sa agrikultura na nakatuon sa tulong sa mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng farm-to-market roads, irigasyon, mekanisasyon, crop insurance at subsidiya. Ayon naman kay Speaker D, ang budget ay hindi lamang koleksyon ng mga numero, kundi tumutumbas ito sa pagkain sa hapag, gamot sa ospital at edukasyong magbubukas ng pinto sa mas maliwanag na kinabukasan. Inaasahang muling magpupulong ang Kamara sa December 29 upang ratipikahan ang ulat ng Bicameral Conference Committee, ang huling hakbang bago tuluyang mapirmahan ang budget bilang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong araw muling sinuspinde ang sesyon ng Kamara dahil nga sa mag-recess sila para nga sa Christmas break. Pero babalik ang mga mambabatas sa December 29. Target din mapirmahan ni Pangulong Marcos ang ating 2026 national budget sa bago magtapos ang taon. Pakinggan natin muli si House Speaker Bogie III. Sa kabila ng lahat, tayo ay tumindig para sa tama, para sa makatarungan at para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Ngayong umagang ito, nais kong magbigay ng taus-pusong pagbati at pasasalamat sa ating House Bicameral Panel sa matagumpay na pagtatapos ng isang makasaysayang bicameral conference. This was the first open BICAM in our history. Isang mahalagang hakbang tungo sa mas bukas, mas malinaw at mas mapagkakatiwalaang proseso sa paggawa ng pambansang budget.
si House Speaker Boji D. III. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.